aking vlog. So, sasagutin lang natin yung mga kadalasang katanungan ninyo dito sa SSS ID ninyo. So, meron tayong 5 klaseng SSS ID. So, unang SSS ID na nilabas ni SSS is noong 1998. Ito yung SSS Digitized ID. So, meron itong magnetic stripe. At kasama na yung picture ninyo at saka yung SSS number ninyo. So, ito is still valid. So, ang pangalawang nilabas naman ni SSS na ID is yung UMID card. So, ito naman is no 2010. Ito naman, it served as a multi-purpose ID but did not have banking features. Ayan, so yung pangalawang ID nila, nilabas noong 2010. So, ito ay multi-purpose ID pero walang banking features. Dahil wala itong banking features, so naglabas ulit sila ng pangatlong ID. So, ang pangatlong ID naman is the UMID Pay Card. Nilabas naman nila ito noong year 2022. So, ang nakaganda na dito sa UMID ID na ito is may banking features na siya. So, may ATM functionality na siya. It is EMB compliant and a default disbursement account for receiving loans, pensions, benefits, and other proceeds from SSS through a partner bank. So, ito yung Union Bank. So, nakaganda din dito. Dito nyo makukuha lahat ng inyong loans, mga pension, mga benefits. So, naka-automatic ito na yung disbursement ninyo. Again, pag once na may UMID ID Pay Card na kayo noong 2022, so doon papasok yung inyong mga makukuha sa SSS tulad ng loans, pensions, at anumang mga benefits. So, automatic naka-enrolled na siya as your disbursement. So, ngayon, lahat ba ng SSS member is nakakuha nitong UMID Pay Card? So, guys, hindi lahat ng SSS member is nag-qualified sa pagkuha ng SSS UMID Pay Card na ito. Dahil ito is para lang ito sa mga may pending application nung hindi pa nila nakuha yung UMID Pay Card nila. Then, may pending silang application within 10 years. So, yun lang yung pwedeng mag-apply dito sa UMID Pay Card. So, dahil hindi lahat nakakuha ng UMID Pay Card na ito, so, ang ginawa naman ni SSS is may panibagong SSS ID card. Yun namang bago ngayon. Yun yung SSS ID card na under kay Discartec. Dito sa pang-apat na ID, which is the SSS ID card under RCBC Discartec. So, lahat is pwede. Kaso, pag once na kayo ay may account na si Discartec dati, so hindi kayo pwede or qualified dito. So, dahil dito sa SSS ID card na ito, is para lang ito sa mga wala pang Discartec apps na under kay RCBC Bank. And then, kung hindi kayo naka-registered sa PSA, so hindi kayo din pwede dito. So, kailangan guys na naka-register kayo sa PSA para may national ID system registration na kayo. So, kahit wala pa kayong national ID, so pwede kayo basta nakapagpa-registered na kayo sa PSA. So, pag once nakapagpa-register na kayo sa PSA, so yun na yung isa sa pasok na kayo or eligible na kayo para mag-apply ng SSS ID card. So, dahil ito nga yung isa sa mga requirements sa ngayon ni SSS na kailangan registered na kayo kay PSA for the National ID System Registration. So, dahil doon nila kukunin yung mga information ninyo. So, yun yung pang-apat na ID natin. So, yung pang-limang ID naman is ito yung parating sa ngayon. So, ito naman yung ID, SSS ID card na under kay S-West Rural Bank. Halimbawa, hindi kayo pwede sa pang-apat na SSS ID dahil may Discartec apps na kayo dati. So, pwede kayo dito sa SSS ID card na under kay S-West Rural Bank.
So, kailangan lang registered kayo dito sa PSA. So, paano kayo makapagpa-register sa PSA? So, pumunta lamang kayo sa pinakamalapit na PSA inyo. Then, magpa-register kayo. Magdala lang kayo ng inyong mga requirements. Then, ipapasa ninyo. Itong 5 ID na ito is still valid. Ayan guys. So, itong 5 is pwede nyo pa rin magamit for any transaction. So, valid pa rin itong 5 ID ni SSS. Kailangan nga ba lahat ng SSS member is kumuha nitong bagong ID? So guys, hindi nyo kailangan kumuha ng bagong ID kung halimbawa may UMID ID pay card kayo na under kay Union Bank at gumagana pa ito at doon pumapasok yung mga loan proceeds niyo or benefits. So hindi nyo kailangan kumuha nitong mga ID na mga bago. Again, gumawa lang ng mga bagong ID si SSS para ito doon sa mga hindi kwalipikadong kumuha ng UMID pay card na ginawa nila noong year 2022. So, kung hindi kayo nakakuha ng UMID pay card, so dito kayo sa SSS ID card na under kay RCBC or kaya itong parating na under kay East West Bank. So, kung halimbawa may Discarte apps na kayo dati, so hindi kayo qualified dito sa RCBC Discarte. So dito na kayo sa bagong parating na may SSS card. Ito yung under kay East West Rural Bank. So may bayad ba yung pagkuha ng SSS ID? Yes guys, may bayad ito. So, dito sa pang-5 ID, hindi pa natin alam kung magkano yung exact amount. Ngayon, ginagawa na ni SWS Rural Bank at ni SSS yung pag-apply nyo dito. So, hintayin lang natin. Ang nakaganda din dito is wala itong maintaining balance. So, kahit walang laman yung SSS ID card niyo, so hindi ito magko-close. Then, nakaganda din dito, at least may 500 pesos na laman sa inyong SSS ID card is may interest na makukuha kayo. So, tumutubo yung pera ninyo but kailangan at least 500 pesos and above yung kailangan yung ilagay na pera dito para may tubo ito. So, maganda din dito guys gawin yung savings bank. Ayan, so kung may katanungan pa kayo sa yung SSS ID card, comment na kayo dyan. So kung kayo bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!